Daniel 7. Daniel 7, just one verse, 7, 8. I considered the horns, and behold, there came up among them another little horn, before whom there were three of the first horns plucked up by the roots. And behold, in this horn were eyes like the eyes of man, and a mouth speaking great things. God bless the reading of His word. Amen. Ang pamagat po natin po ay identifying the beast. Dalawa po ang beast na tinutukoy po sa Biblia, ang beast system at saka yung beast man. Pagkikita natin sa Bible. So bago tayo pupunta sa ating nabinbin po na topic, identifying the beast, para klaro po sa atin ang mga katanungan po sa ating kasipan po ay masasagot biblically, scripturally po. Ngayon ay pumunta tayo doon sa time clock ng Panginoong Diyos, ang Israel, mga kapatid. Sa balita po, nung bumagsak si Assad, ang pinuno po ng Syria, ay inagapan kagad ng Israel ang Golan Heights. Doon sa Golan Heights, may mga Pilipino rin doon, kasama sa United Nations, mga kapatid, na promote ng peace doon. May area doon na tinawag nilang demilitarized zone. Ibig sabihin, hindi pwedeng militar doon, bakante doon. Israeli man o Syrian side, bakante yun. Kapag pumasok ka doon, bawal yun sa kanila pong truce o sa kanilang agreement, mga kapatid. Ngayon, upang agapan ng Israel, hindi mapunta sa mga rebelde, hindi mapunta sa rebelde, ang lugar na yon, dahil nakuha po nila yon, mga kapatid, ay noong 1967 Six-Day War, nakuha nila ang Golan Heights na nakasama siya ng Syria. Ay dahil yung British mandate ay doon napunta sa Syria yung lugar na yon, mga kapatid. Pero in the olden times, in the ancient times, mga kapatid, yung lugar na yan ay Israel yan. Kung di natin alamin yung istorya, biblically o secularly, ay makikita natin na ito talagang Israel ay yung parang ganid ito. Masabi ng mga tao walang malay. Ganid talaga ito. Naghanap talaga ng gulo. Pero hindi ganun. Kanilang lugar na yun. Yung Mount Hor, the highest peak ng Syria, mga kapatid, Israel yan. Ang next topic, ati po yung talakayin. Bakit naging yung Mount Hermon ay naging kanila, mga kapatid? Kinuha nila ngayon yan. Kaya maraming usap-usapan, international na galit, kailangang i-evacuate daw nila, lisanin nila ang lugar na yan. Ngayon, magkikita din sa balita na ang Jordan ay medyo nasundot na kaunti. Kasi doon sila sa Jordan, nag-meeting, mga kapatid. Alam natin, Jordan, alam natin, yung strip ng Jordan na yan ay makita natin ay kay God, kay Ruben yan, at saka yung half-tribe of Manasseh. Yung half-tribe of Manasseh ay nakasakop sa Mount Hermon, mga kapatid. Hermon may sanctuary. Ay magandang peak yan, mga kapatid. At makikita natin sa sunod na ating Bible study na sabi nga ng mga scholars ay hindi Mount Tabor ang Mount of Transfiguration, kundi Mount Hermon, sabi nila. Ang lugar na yun, napakaganda. Hindi naman kami nakapunta roon.
Pero konektado yan sa Golan Heights. Ang Golan Heights ay mababa lang siya dito sa base siya ng Hermon. Kasi ang Hermon po ay, ang lawak niya, ang kanyang area po ay 30 miles long at saka mga 16 miles ang width niya, mga kapatid. Mount Hermon. So, inunahan nila doon upang mga jihadist, tawag nila sa mga rebelde, ay hindi makuha yung lugar. Pati yung mga arsenals ng Syria na iniwan, yung mga magagamitan, mga ammunition, tinira ng Israel lahat, mga kapatid, upang hindi magamit ng mga rebelde. Na siya ang ukupa ngayon sa Israel. Siyang mamahala ngayon sa Syria pala, hindi sa Israel. Ay inunahan nila na walang magamit dahil kalaban nila yun eh. Yung mga rebelde ay nagtagupay kay Assad. Pero kalaban niya, mga Muslim yan. Ang tawag niya jihadist, mga kapatid. Mga terorista yan. Kaya inunahan ni Netanyahu na sirain natin lahat ito kung walang magamit. Laban sa kanila. Problema nung araw yan eh. Problema nung araw yan. Walang katahimikan yung Israel before 1967. Ang lapit lang kasi yan eh. Biro mo, 6 miles lang yan yung Golan. Patungo sa Tiberias. Magpalipad ng rocket yan. Araw-araw, walang katahimikan yung Israel, mga kapatid. Kaya noong 1967, kinuha nila yan, 60 war. Tapos noong 1973, gusto kuhanin ng Syria ang Golan Heights. Hindi nagtagumpay ang Syria. Why? Kasi miraculous yun eh. Ay, ang Panginoon na mismo ang nagsaway sa kanila na umuwi kayo, sabi sa kanilang matutuo. Abraham, nagpakita doon sa battlefield. Nakita sa Abraham, kaya uwihan sila doon. Talo na Israel noon. 1973, talo na. Wala na silang magagawa doon. Kaya ang spiritual, ang spirit realm na ang sumali na roon. Ang Panginoong Diyos na ang siyang sumali roon upang matupad po ang kanyang salita. Unti-unti, mga kapatid. Ang ating stand po, Israel will take back all her land before the coming of the Lord. Totoo nga, mga kapatid. Kinuha na nila hindi na bibitawan yan. Maniwala tayo dyan. Hindi na bibitawan yan. Dahil sa Secret 12, sabi ay, they are blazing path upon the fire. Hindi na. Yung mga pananakot na hindi na, mga kapatid. Yung Lebanon ay kanila naman talaga yan buo. Yung salita ni River ay nasakupan ng kay Assyria yata yun, yung lugar na yun. Pero buong Lebanon, makikita natin sa banal, dito sa dokumento, Israel talaga yan. Ang Diyos mismo ang nagbigay sa kanila. Makikita natin, mga kapatid, sa sunod natin Bible study, yung Hermon, Mount Hermon, mga kapatid. Ay, ano yan, dulo ng kanyang boundary yan, sabi ng Panginoon. Nung si Joshua na ang namumuno, mga kapatid, dahil si Moses ay hindi pinayagan si Moses, si Joshua ang namumuno, kinuha nila yan. Kanila talaga yan, yung Hermon, mga kapatid. Kanila. How about Damascus? Ka-Israel yan, mga kapatid. During the time of King Aram, talo siya ni David. Yung Aram na Damascus, kuha yan. Damascus, mga kapatid. Israel yan, mga kapatid. Ang promised land ay malaki. Kung tutuusin, dito biblically, malaki siya. Ang sinasakupan niya. Kung masauli, mga kapatid, ang kanyang mga lupain, malaki. Oo. Kasi yung Jordan, buong Jordan, kanya yan eh. Ang laki ng Jordan, yata. Oo. Yung Lebanon, kanya yan eh. Hanggang Iraq na eh, ang kanyang area eh. Tigis sa Euphrates River. Kasama pa roon, yung Hamat na lugar. Kanya yun. Dito sa ilalim, Negev, kasama na yun, mga kapatid. Kadesh Barnea, kasama nung araw. Ay doon nagpadala si Moses ng 12 tiktik. Dahil hindi pa kanila yun, Kadesh Barnea, mga kapatid. Pero kanila yun. Nung nagkaroon ng gera, nakuha nila ang lugar, mga kapatid. Ayun, kanila yun. Ano yan? Ibig sabihin, established yan. Na promised land yan, mga kapatid. Promised land yan. So, Mount Hermon, nandun na sila ngayon.
Praise the Lord. Kaya, yun mo, nakita natin mga kapatid, walang mahalay po ang mundo, mga kapatid. Ang believers lang po, o mga believers lang po ang binigyan ng pagkakataon na makita unti-unti ng kanilang mga mata ang kaganapan kung anong nasulat, mga kapatid. Kung anong nasusulat, ay nasusulat yun. Hindi po magbabago yun, mga kapatid. Makikita natin. Kaya, nakakabantay tayo. Sabihin ng, hindi kasi kayo na gano'n. Hindi kasi kayo nagbabantay. O, so, yung, hindi natin masisi, Panginoon, kung sasabihin, hindi kayo nagbabantay. Nagbabantay tayo, dandahan. Araw-araw. Ha? Sabihin, kailan kayo matapos ito. O, maghintay lang tayo. Kunti na, dandahan lang. Mabibuild up din yung climax, kapatid. Nabibuild up yung init. Kasi sabi ng Bible, sabi ng Sikaratul na kahit pa buong mundo ay magkaisa. Sabi. Oh. So, makikita natin dahil ayaw mag-give up yung Israel. Gaza kanila yun, ang Gaza. Yun lang pagkakamali ni Ariel Sharon na binigay yung Gaza. Kanila yun. Kanilang establishment yun, binigay noong 2005. Itong Lebanon, kubre nila yun 2006, binigay para nila, mga kapatid. Maliban sa Golan, kasi ang Golan Heights ay ang lapit lang, magpalipad ng Quiches lang ay aabot tayong Tiberias, mga kapatid. Maliit lang yung Sea of Galilee, maliit lang yun. 6 miles lang ang width noon, mga kapatid. Tapos 13 miles lang ang long. So 6 miles, anong mula rito hanggang Pasita, Mare o Binyang, napakalapit lang yun. Malayo. Malayo yung? Binyan. Malayo Binyang daw, Pasita lang. O din San Pedro, yun. Malapit na yun, kaya hindi talaga sabihin ng Netanyahu, yung aming defensive lines ay hindi kami makasigurado, hindi kami makadepensa dahil napakaliit lang aming lugar, mga kapatid. So, ito na, makikita natin, nagaganapan. So, hindi na masisi ang Panginoong Diyos. Hindi na masisisi po ang mga mangaral na totoo. Totoo, sabi ko. Kasi may mangaral na iba ang mga motibo. Maring kadalasan motibo ng mangaral ngayon ay pera lang, at saka kasikatan. Yun ang naman talaga ang gusto nila. Sisikat sila, makilala sila. Yun ang naman. Pero ang ating pong motibo ay makakasama tayo sa pagdagit. Yung sinabi sa 2 Thessalonians chapter 2, our gathering together unto Him. Yun ang mga kapatid. Kung hindi mababago yung ating pong motibo, ang ating purpose sa paglilingkod, pasado tayo, mga kapatid. Pero kung ayaw tayo maglingkod, yun naman, sabi ng Biblia, ang mga masama ay ayaw maglingkod. Yun lang naman Yun ang Biblisation, mga kapatid. Ang mga masama ay ayaw maglingkod. Ang mga matuwid ay naglilingkod. Ganun lang yun. At sinabi pa nga ni Daniel, at punta tayo sa kay Daniel sa last chapter na Daniel, sabi niya, sa verse 10, 12:10 ng Daniel, many shall be purified and made white. Ito yun, itong mga banal. And tried, may mga pagsubok din, mga kapatid. Kasi hindi naman tayo mag-tulad ng ginto. Hindi naman tayo kikinang kung walang pagsubok. Talagang marami. No? May pagsubok talaga. But the wicked shall do wickedly. Wickedly. Kasi ayaw maglingkod yun, walang narinig. Walang naririnig po na salita ng Panginoong Diyos. And none of the wicked shall understand. None of the wicked shall understand. Biro mo? Marunang high-tech ngayon, marunang ang teknolohiya ay high-tech na, mga kapatid. Magkikita natin lahat ng impormasyon. Yung ginawa na nga yung AI. Yung AI naman lahat ng impormasyon kasi nilagay nila sa isang bulto ng internet upang ang algorithm ng mga AI siya magkukolekt ng mga impormasyon. Kaya yun ang AI na ibig sabihin.
artificial intelligence. Pero nakakatulong sa atin yan kung ginamit natin ng tama, mga kapatid. Oh? And the wicked shall, none of the wicked shall understand. Walang hiling o walang driving force ika nga espiritual. Baliwala lang yung mga nagsasabi, ang buhay ng tao ay parang baboy lang. O, pagkatapos, ang baboy katayin, wala na. Hindi po ganoon sa Biblia, mga kapatid. Magsisisi ka pag ganyan po ang unawa mo. Hindi po. Ang hayop ay wala pong kaligtasan yan. Ang hayop ay wala pong pagkabuhay muli yan. Ang tao lamang po ang sisingilin ng kanyang gawa, mga kapatid. But the wise shall understand. No? But the wise shall understand. See? Kaya magtataka tayo, bakit yung mga tao hindi alam? They are not considered to be wise. Why? Kasi ayaw na maglingkod, mga kapatid. Ayaw na maglingkod. Ay salungat po ang kalang unawa, mga kapatid. Salungat po ang lang nais. O ang kalang needs, salungat. Dahil kapag ang ating needs po ay drifting sa world, mga kapatid, secular, kayamanan, kung ano bang gusto natin, mga kapatid, maliligaw talaga tayo. Anuhin tayo ng kaaway. Yung susulan tayo ng kaaway, lalagyan ng mga bitag, mga kapatid. Upang maligaw lalo tayo. Tandaan natin yun. Ang kaaway po ay magaling mangbitag yan. Madaling ilihis po ang tao. Pero kung ang tao ay masunurin sa Panginoong Diyos, ay tulad kay ipakita natin sa sunod, mga kapatid, ay bakit si Haring Saul at si San David, in contrast talaga sila, mga kapatid. May isang talata rito sa Samuel chapter 28 verse 6 na sinabi doon na ang Saul inquired of the Lord, but the Lord did not answer him to dreams and to memes and by prophets. Sabi po. Pero pagdating sa 1 Chronicles chapter 10, 13-14, ang sinabi doon, and Saul did not inquire of the Lord. Alin ba ang tama doon? Alin ang tama doon? Mukhang conflicting statement yun eh. Contradictory yun. Sinabi doon sa Samuel na nag-inquire, pero hindi simugot ang Panginoon. So sinabi doon sa 1 Chronicles chapter 10, nag-inquire hindi nag-inquire si Saul. Haring Saul, King Saul. Alin ba ang tama doon? Alin ba ang tama? So, ayusin natin yan. Kasi, ganun pala, ang karaniwang tao po, nagkamali, na walang malay, attitude yun, karakter yun, mga kapatid, karakter ng tao yun, na pinakita doon kay Haring Saul. Attitude ng isang tao yun, mga kapatid. O karakter ng isang tao yun, na na-demonstrate doon sa ugali ni Saul. Pero hindi ganun si David, mga kapatid. Ganun si David, pero hindi ganun si David, mga kapatid. Hindi ganun si David. Kaya pag-aralan natin yun. So, ako'y natutuwa kahit malungkot minsan sa mga pinakitang ng ating mga kapatiran, aking amanat na parawalang gana, o sa kung ganito ang takbo, mga kapatid, ay iyakan natin iyak natin ng una kasi hindi naman ganun ang sabi ng Biblia. Sa Biblia, nagsabi, to him that endureth unto the end, the same shall be saved. So, nag-endure, ibig sabihin nagpapatuloy yun. Ganun lang kasimple yun, mga kapatid, ang paglilingkod. Sabi naman, sino tumatawag sa Panginoon? Ayun, ginadaya ka na sarili mo. Kasi doon ko lang tumingin sa isang talata. Saan daw? Doon, naglilingkod din kami sa Panginoon. Dinadaya tayo niyan. Kasi sabi ng banda, huwag mong pabayaan na pagkatipon ng mga banal.
ng mga banal. O, ikaw ay magkukunyari, mag-self-righteous ka na. Ito, tama rin yun. Para sikain mga kapatid. Oo, ito tama. Itong gagawin, magdala ko ng magandang mga produkto ng lupa. Oo. Matutuwa, tiyak matutuwa ang Panginoong Diyos. Magdala ko malaking melon, malaking grapes, malaking trigo. Matutuwa ang Panginoong Diyos. Pero, anong nangyari? Anong resulta? Ay, nireject ng Panginoong Diyos si Cain. Pero binigyan ng pagkakataon. Sabi ng Panginoon, kung magbago, baguhin mo yan. Ha? Tatanggapin kita. Pero ayaw. O, alala nyo? Sabi, kung ayaw mo ka, hindi ka magbabago. Ang kasalanan, nandiyan lang. O, sabi ng Panginoon, kung baguhin mo yung handog mo. Ha? Binigyan ng pagkakataon. Ha? Baka nakalimutan nyo. Punta natin doon sa Genesis. Na minsan kasi ibang medyo ang paggamit na sentence construction ay mahirap minsan unawain. Pero sabi rito sa Genesis chapter 4 verse 6, and Jehovah said unto Cain, why art thou wroth? Bakit ka galit? And why is thy countenance fallen? Bakit ganyan ang mukha mo? Oh, ba nilamutak yung mukha mo? Eh, pinapraise ko na lang, para-praise ko na lang yan. Bakit gano'n ang mukha mo? Oh, hindi ma-drawing. Ha? Parang nilamutak, parang kinupusok yung mutak mo. Oh, dahil hindi ka siya, anong dahilan, mga kapatid? Ito yung sa 5. Sabi, but unto Cain, unto his offering, he had not respect. Oh, and Cain was very wroth, and his countenance fell. O, dahil tinanggap hindi tinanggap ng Panginoon eh. Oh, so yung kanyang, ang kanyang isip, na-anticipate niya, malulugod ang Panginoon sa kanyang mga ginagawa. Oh, pero hindi tinanggap. Walang respeto ang Panginoong Diyos. 17, sabi ng Panginoong Diyos, if thou knowest well, sabi, medyo mahirap ang sentence construction pero sa ibang mga ibang mga tao dito, ibang translation ay pinaparaphrase na yun eh. Pinaparaphrase na yan eh. Patayin ko muna, bago ko iparaphrase, mga kapatid. Thou shalt not be accepted. Oo, sabi. And if thou doest not well, send light at the door. And unto thee shall be his desire. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. Yung iparaphrase natin. Sabi ng Panginoon, para siyempre, gusto mo baguhin? Baguhin ang iyong handog. Ha? Sabi, kung babaguhin yung handog, tatakapin ko. Pero kung hindi mo babaguhin ang handog mo, andyan na yung kasalanan at mag-alipin ka ng kasalanan na yan. Yun, ganun ka siyempre, para maintindihan natin. Ay, ang kaulikain! Bagkos, ang ginawa niya? Naghintay po ng pagkakataon na mapatay si Abel, mga kapatid. See? Walang remorse, walang hindi talaga sisisi, mga kapatid. Dapat, hindi ganun. O bibigyan ng pagkakataon ng Panginoon, gamitin mo yung pagkakataon. Opportunity na yan. Binigyan ako pagkakataon. Gagamitin ko itong pagkakataon na ito. Ayaw! Kaya, no choice ang Panginoong Diyos. Kahit doon sa mga leaders ng Israel ng araw. Bilang mo, ay sa panahon ni Nebuchadnezzar, ay talagang dumating ang panahon na wala nang remedyo, sabi ng Bible. Sa Samuel, wala nang remedyo. So, anong parusa na naghihintay sa kanila? Deportation, exile sila, tatanggalin sila sa kanilang lupain, deport doon sa Babylon, mga kapatid. Dahil, wala ayaw mag-inig sabi ng Panginoon na huwag kayong sumamba sa Diyos-Diyosan. Sabi ng Panginoon, yung sundin yung ikapitong araw, mamahinga, ikapitong taon, masabating year, huwag yung taniman ang mga tanim nyo, ang mga halama, ang mga lupain. Ayaw talaga Israel, mga kapatid. Talagang
viral yung kanilang kaanid na pag-iisip, kapatid. Ayaw gawin. Yun. Yun ang nangyayari. Sa mga Israel mismo yun, mga kapatid. Dahil ayaw nga sumunod. Pero binigyan si Cain ng pagkakataon. Siyempre, baguhin mo. Gusto mong baguhin? Parang gan, gusto mong baguhin yung handog mo? Ayaw eh. Ayaw. Talagang fix na eh. Fix na yung isip eh. Na mali eh. Fix na eh. Pag sinabi ng mananakasulatan, ganito, ganon gawin mo, sundin natin. Huwag yung, tama. Kahit sa bahay lang kami, pag tumawag kami sa Panginoong Diyos, magkakaroon din kami ligtasan, sabi ng Romans 10. Ito madalas to eh. Minsan, nalibig kami ng araw, bago pa lang din, nabubit na yung kahinaan eh. Ito. Ginagamit ito ng karamihan. Minsan sa aking kahinaan, bago pa ako, ganun lang ang nangyari sa akin ng araw. Salamat sa Panginoong Diyos. Diba yun? Dito tayo mag-umpisa sa verse 7, 10:7 ng Romans. For who shall descend into the deep? That is to bring up Christ again from the dead. But what saith it? The word is nigh unto thee, even in thy mouth. Ang salita ng Diyos ay nasa bibig ka, mga kapatid. Lalo na kapag tayo ay nagabasa, ay gagamitin as a memory verse, nasa nabibigayan. And in thy heart, that is the word of faith which we preach. Sabi po ni Pablo, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Enough ba yan? Isang anggulo lang yan, mga kapatid. Isang anggulo lang yan. Kasi kung hindi mo sinusunod yung iba, wala rin. Anong sinasabi, mga kapatid dyan na to him that injured unto the same shall be saved. At sinabi pa, mga kapatid, ng banal na kasulatan, do not forget the assembling of the saints, na kung saan marami na rin gumagawa ng paglisan, mga kapatid. For with thine heart man believeth unto righteousness, and with thy mouth confession is made unto salvation. For the scripture said, whosoever believeth in him shall not be ashamed. Yun. Isang anggulo lang yan. For there is a difference between the Jew and the Greek. For the same Lord over all is rich unto all that call upon him. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Hindi yan sapat pa yan. Hindi yan sapat, mga kapatid. Pagkatawa, kayo doon ka lang sa Di ba? Ang kaligtasan ay individual? Oo. Ay, hindi na sila pumunta. Oo. Pero kita ko doon sa, doon na sa iba. Sa iba ng kupunan, nakikibaka. O baka doon na hinahanap yung kanila pong uhaw o na pagsisiyasat kung ano ba talagang tama, mga kapatid. Sayang lang yun. Na ginugol ng panahon. Malapit ang matapos para hindi pa rin alam kung hindi pa matansya. Ano ba talagang tama talaga? Oo. Ano ba talagang tama? Lumihis ba ako? Parang gano'n lang yan eh. Lumihis ba ako sa salita ng Panginoong Diyos? Kung meron tayong nilihis, hindi talaga tayo tatama, mga kapatid. Pero magpatuloy tayo. Hindi. Tatama tayo, mga kapatid. Siyempre, magpatuloy. Isa lang naman yun. Kung sinabi ng Biblia, sinabi ng kabuuan, reading between the lines, sabi ng Bible, Israel must get their lands back. All their lands. Kung maniwala tayo doon, tapos nakita natin, one by one,
historian post, mga kapatid, one by one, nakita mo, ganito nga sinabi. Ganito. Naalala ko yung pumunta tayo sa sa Cavite, na nakita mga anak ko. Sabi ni asawa ni pangalaman yun, ni kapatid Estelos, mga kapatid Estelos, Jan, ano yun? Si Jan ang asawa. Si Tess? Sabi ni Jeff. Si Aljon? Aljon pala, Aljon. Oh. Ano pangalan sa kanya? Paglos? Si Tess. Oh. Si Tess ka, si Tess ka. Si Tess, oh. Sabi. Kasi nung nandoon na sabi, sabi sa yung silbihan niya, yung Tihoy ni Luz. Sabi niya, pastor niya na yan dati. Sabi, doon ako dumandaan. Lahat ang sinasabi niya ay nangyayari. Sabi sa akin, namawala ako. Lahat na sinasabi ko, raw, yung bisa aral ay nangyayari. So hanggang doon lang kanyang payag. Ayaw ko saan sila dumadalo. Baka doon sila dumadalo sa mayamang kongregasyon yata. Yung kay Paul Chase yata na kasama. O kay Paul, siyempre Amerikano yun. Yung kay Paul Chase sa alabang dyan, kay Paul Chase mayayaman yan. Andun yung mga tao na siksik, mga kapatid. Feeling nila, pag doon sila sa church na yun, mayaman din sila. Pag doon siya sa Victory Church, kapiling nila yung mga politiko. Akala na, mayaman na siguro sila. Parang ganun, mga kapatid. Hindi talaga espiritual ang hangad. Kundi yung feeling lang nila, mga kapatid. Hindi yung ganun. Kung pagpunta mo roon, wala na bang liwanag, ang pagpasok mo, paglabas mo, ganun pa rin, question mark pa rin, mga kapatid, ay kailangan, ang salita ng Diyos kasi ay nagpaliwanag yan. Paano maging liwanag yan kung ang drawing ng pastor ay ibig ang buntot ay napunta sa ulo? Hindi maliwanag yun. Dapat ang buntot napunta sa buntot. Kung nagdodrawing tayo ng kalabaw, kung ang tayo nga ay napunta sa ulo, ay nabaliktad, mga kapatid. So, may mali doon, mga kapatid. Yun ang akin lang way ng ilustrasyon, mga kapatid. So, naniwala ko, mga kapatid, na malapit ang climax po ng Secret 12. Malapit na yung climax. Kasi ito na nga, kahit anong pressure po ng international community po, mga kapatid, wala na, hindi na. Ang pakinggan ni Netanyahu ay kung anong nasusulat Kung anong nasusulat. So, ito update tayo kung sino ang gagamitin na dalawang propeta ng Israel. Kasi sa ating kaisipan po ay nangunguna po si Chaim Richman at saka si Ben Aben. Sa Salomon Gerson, mga kapatid. Pero marami ngayon kumikilos, mga kapatid. Marami, maliban sa kanila. Mga rabay, yung talagang orthodox na mga paniniwala, mga kapatid. No? At huwag tayo masyado doon sa mga internet na kuno, mga Kristiyano. Hindi ako magbanggit, kasi nagsumusunod kayo, mga Kristiyano, sikat na sa internet, mga kapatid, na mayroong leaning sa Israel dahil sila mga Hudyo. Huwag, kasi ang paniniwala niyan ay tulad ng lumaganap na vlogger na Pilipino ngayon na biggest pain daw sa Israel. Yung mosaic, yung picture doon, nakuha nila doon sa flooring, nakita nila, ay nila sa si Cristo ay Diyos daw, di mali na yun, mga kapatid. Hindi man nilagay, anong taon ba yung mosaic doon? Yung mosaic po ay, maliit na tiles yun na isa-isa at magiging art yun, makikita yung mukha. Yun ang mosaic, ang ibig sabihin doon. Ano kaya, anong date yun? Yun daw sinusundan ng mga Kristiyano noong una. Mga kapatid, kung ang date yun ay later na, mga kapatid. Later na, mga 400 na, hindi naman sinabi roon, mga kapatid. At saka, alam natin na pag sinabi crisis God, mali na talaga yun. Biblically, scripturally, mga kapatid. Tatanggapin mo ba yun? Magaling hype dito sa
sa internet na itong tama nga talaga to. Kasi may nakita doon na biggest sign. Sabi, biggest sign na Jesus Christ is God. Mali na ngayon. Pagbanggit pa lang Jesus Christ is God. Sinabi nga na, Jesus is Christ. Ibig sabihin, Jesus ang pinahiran. Mayroon bang Diyos na papahiran pa? Hindi, mali na yun. Ganun lang kasimple po ang loika na tinatawag nila. Common sense lang yun. Pag bumangga sa natural na common sense na tao, pag-iisip ka, mali yun. Ang topic natin po, binigyan ko lang doon kasi ang panahon talaga ay minsan natutuwa ako sa mga pangyayari. Ewan ko kayo, natutuwa ba kayo sa pangyayari sa SAN? Talagang Mount Hermon, titingnan natin kung bibitawan ba yan Mount Hermon. Naniwala ako na ang mga leaders po ng Israel po kahit paano ay may leading na yan ng God, the God, na Yahuwah mga kapatid. Kasi maliwanag po sabi ng Biblia sa ating panahon, I will plant you back. Sabi, I will plant you to the land that I swear unto Abraham, unto Isaac, unto Jacob. Ito na yung panahon. Hindi lang gaanong biglaan, dargahan lang mga kapatid. Ngayon, dahil naghintay tayo, sabi ng be watchful and pray, sabi ng Bible, kailangan talaga kasi galit na galit yung kalaban kasi yung kaawa hindi natin makita. Gumagawa lahat na ng issue sa ating buhay. Kung makalabit yan, ang kalabit yan ay pangit ang kalabit yan. Magpadala pa tayo dyan sa kalabit na yan. Yan ang problema. Kapag pinansin mo yung pagkalabit at mali ang ating sagot sa kalabit na yan, ay lalong gumagawa ng issue sa ating buhayan. Mas marami. Kaya stick lang sa kanyang salita. Ay, sabi ng Panginoon, I will not leave you and forsake you. I am with you always unto the end of the world. So, paano tayo makakasiguro? Back to the word of God, mga kapatid. Sabi mo, sermon. Di, lalong lalakas ang atin pong pananampalataya. Dahil sinabi po doon na ang mountain po ay hangganan yan. Kinuha talaga niya ni Josue. Si Josue ay kinuha ang Hermon. Ang daming talata. Hindi lang ngayon ang ating topic yan. Kasi tapusin natin yung identifying the beast, mga kapatid. So, balik tayo kay Daniel. Balik tayo kay Daniel. Saka na yung attitude ni Saul at saka ni David. Yung contrast nila na yung sinabi ni Saul, he inquired of the Lord, but the Lord did not answer him. At sinabi ng Chronicles, Saul did not inquire to the Lord. Ano bang tama? So mukha magka-contradiction po yun, mga kapatid. Ito kay Daniel. So ating nabasa kanina po, sa ating text verse 7-8, I consider the horse, ito ay pulok-tomato, mga kapatid, sa 7, ito na yung Roman Empire, basahin natin yung 7, and this I saw in the night vision, and behold, a fourth beast, dreadful, terrible, and strong exceedingly. And it had great iron teeth, kaya medyo hindi na gaanong kamahala ng kanyang material, pero napakatibay. Sa panahon ng invention o discovery po ng iron, mga kapatid, iron teeth, so sabi, it devoured and brake in pieces and stamped the residue with the feet of it. And it was diverse of all the beasts that were before it. And it had 10 horns. So, ito na yun, mga kapatid, pag sanibin po, ang Babylonian Empire, Medo-Persian Empire, Christian Empire, dito sa 7, pagkatapos ay Roman Empire, ay buo na yun, Roman Empire. Sa istorya, ikabit natin siya konti sa istorya, mga kapatid. Pero dito po, sa 8, I consider the horns, sabi ni Daniel. And doon si Daniel na, tao dito, ang kanyang pansin na napukol doon. Kakaiba itong, bakit yung kakaiba? Kung sabi, sa aking
ilustrasyon lang yan. Bakit kakaiba itong hayop na to? Itong mananap na ito. Ito na Bisaya, mananap, hayop. Bakit kakaiba? Oh, sa lahat, wala namang ganitong hayop. Bakit kakaiba sabi? I consider the horse. Napukul ang kanyang atensyon. Bakit? Sabi niya, 10 horse, sabi niya. 10 horse yun. Horse, speak of power yan, mga kapatid. Those are kings, mga kapatid. Kasi symbolic lahat yan. Symbolical, yun. There came up among them another little horse. So, among the 10 horse, mga kapatid, ay may lumabas ng little horse. Before whom, pero mo, little horse siya, pero before whom, there were 3 of the first horse, pero mo, nauna pa sa kanya, mga kapatid yun, established na, mga horse, mga kings, plucked up by the roots. Ang lakas niya. Kung tulad ng isang bagyo, pag sinabi plucked up by the roots, mga kapatid, ay ang lakas ng hangin, ang lakas ng puwersa, plucked up by the roots. Yung bagyo ang puwersa. Kung atin pong sa puwersa, napakalakas. Plucked up by the roots, mga kapatid. Wala namang kung maliban kung gagamitan po ng modern machinery. Pero kahit walang modern machinery, kapag ito ay dilubyo po, ay napakalakas ng puwersa. Plucked up by the roots. And behold, in this horn were eyes like the eyes of man. Were eyes like the eyes of man. Ito ay similito sa figure of speech, mga kapatid. And a mouth speaking great things. So, makikita natin na kung ito ay literal na horn lang, ay bakit magsasalita? So, ito ay opisina. Ito ay puwersa, mga kapatid. Makikita natin na sinabi nga eyes of man, ibig sabihin, tao ito. At kakaiba. At yung kanyang bibig po ay mga dakilang mga sinasabi, mga kapatid yun. Yun na yun, mga kapatid. At makita natin na little horn ay singular po yun, mga kapatid. Ito po ay tao ang tinutukoy nito. Or opisina ang tinutukoy. Singular eh. So, ang ating hinahanap, kasi beast yan eh. Kasama sa beast yan eh. Dito sa 7, di ba? 4 beast. Sabi po rito, dito sa chapter 7, sabi rito para balikan natin, Daniel spake and said, I saw in my vision by night, and behold, the four winds of the heaven stove upon the great sea. Great sea. Yun. Mediterranean po yan. Mediterranean tinutukoy. Sa Europe yan. And 4 great beasts came up from the sea. Diverse one from another. So, yung 4 beasts, iba-ibang klase ng mga hayop, from one at a time, ay lumabas. First, the second, the third, and the fourth. Ay, doon lahat, mga kapatid, tanay natin doon lahat lumabas. Doon sa sea na yan. Mediterranean. Sistema po yun. Hindi na tao yun. Ano yung tao? Pero doon sa sistema, mga kapatid, kasi forbis yun eh. System po yun. Kasi imperyo po yun eh. Imperyo. Pero may leader doon. Alam natin ang leader. Unang hayop ay si Nebuchadnezzar at yung mga kanyang mga descendants. Then, pangalawa ay si Cyrus at saka si Darius. Pero mayroon pa silang sumusunod ng mga lahi, mga kapatid. Bago napunta sa iba. Tapos ay ang pangatlo po ay ang Grecian Empire. Alam natin si Alexander the Great po yun. Nung siya namatay, it was divided into 4 kingdoms. Yung North, South, East, and West. Alam natin yun. At doon nga lumabas yung
si Antiochus Epiphanes sa Syria, mga kapatid. At yung pang-apat, na naghalo-halo, sabi ito sa 6, after this I beheld, and lo, another like a leopard, Alexander yun yung Grecian Empire, which had upon the back of it 4 wings of a fowl, and 4 wings, yung mga leader niya yun. The beast had also 4 heads, and the medium was given to it. O natin dito 7, ay nagsanib na. After this, I saw the night visions. Years po ang lumipas mga kapatid. And behold, a 4th beast, dreadful and terrible and strong exceedingly, and had great iron teeth, and devoured and brake in pieces, and stopped the residue with the feet of it, and it was diverse from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. Yun. It had 10 horns. At makita, tanda natin na yan nagkita ni Daniel, mga kapatid. Some 5 or 600 years, mga kapatid, bago po dumating ang sa panahon ng first Christians, mga kapatid. Panahon ni Juan, mga kapatid. Daniel, sa propeta, writing prophet po siya, mga kapatid. Tunay na propeta yun, ay nagsasabi siya ng mga hindi lang pang short term, kundi long term prophecies. So, natin, 10 horns. Dito tayo sa ating panahon. At may di bago sa ating panahon, ay binanggit pa yan ni Daniel. Saan binanggit? Ito po mga kapatid, para hindi tayo mawala po sa istorya. Dito po sa 26 ng 9, Daniel 9:26, para ang istorya po ay tuloy-tuloy, chronological, mga kapatid. And after 3 and 2 weeks shall Messiah be cut off. 62 weeks. Nagamit na yung 7, mga kapatid. So 69 weeks na lahat yun. Tandaan natin istorya. Okay ang kumurap. But not for himself. Messiah shall be cut off, but not Messiah, ang tindo kaya, Messiah shall be cut off, but not for himself. Hindi sa kanyang sarili, mga kapatid, why? For the sins of the whole world yun. Siya po ay nakandog ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan po ng karamihan ng buong sangsinukuban. Kaya lang, ayaw tumanggap ng iba, mga kapatid. Totoo yan. Ayaw tumanggap. Pero kasama sana sila doon sa kaligtasan na yun. Pero ayaw. May mga tao na ayaw na kaligtasan O kahit anong gagawin mo, ayaw talaga Kahit klarong-klaro na, sabihin mo, ayaw mo talaga, anong gagawin natin? Iyakan natin? Papaluin natin sa ulo? O hindi naman pwede. Mayroon talaga ayaw. Bakit ayaw? Bakit kaya ayaw? Kasi maraming maraming cheese nga, ito nga. Maraming cheese Sinong cheese na napaparami sa kanya? Yung serpente, mga kapatid, dami. Ibig sabihin, marami siya nakuha doon. Kinetic seed, hindi kay Abel. Kayo kay Abel, madaling makumbinsi yun. Ay napuruhan kay Cain, mga kapatid. Mahirap talaga yun. Kasi ang Biblia nagsasabi na dalawang binhi dito sa lupa. Anong bade? Anak ng Diyos at anak ng demonyo, anak ng diablo. So dalawa talaga. Bakit ganun? Parang bias yung Biblia. Ay kung alam natin ang umpisa, alam natin na mayroong paghahalo ng dugo, mga kapatid, matanggap natin. Ay, dami mga scholars, dami mga doctors of divinity, ayaw maniwala dyan. Ayaw maniwala ni Soriano dyan, ayaw maniwala ni Kibuloy dyan, at sino pang ayaw maniwala na mayroong supernatural nature. Mayroong kahit galing pa sa end time movement, mga kapatid, ay bigla na lang na hindi naniwala sa turo na yan. Ay, yung
yung young people doon na nangangaral na binigyan ng pagkakataon ng leadership doon sa Faith Assembly Church ay kumuntra na. Hindi na totoong pupita si Branham. Nakakalungkot yun, mga kapatid. Nakakalungkot yun. Pero mga believers, yung lolo, preacher, ay magulang, ay nanay, tatay, daddy at mom ay believer. Nagtataka, bakit sa anak, bakit kumuntra? Bakit na nagbago? Bakit hindi na pupita si Branham? O yun. O ito ang pagbasa. Sabi ko, but not for himself, and the people of the place, hindi yan Messiah. Sa Sayan, para maintindihan natin. And the people of the place that shall come, shall destroy the city, the people of the place. Hindi naman sinira ng mga Kristiyano po ang syudad ng Jerusalem. Hindi. Sino ba nagsira sa kasaysayan? The Roman armies, mga kapatid, ang nagsira. Hindi po ang mga Kristiyano ang nagsira, para maintindihan natin. Kasi, bakit ko sinabi yan? Kasi may mga turo na ganito. Na mali ang turo. The people of the place that shall come, that papisi po yan, shall destroy the city and the sanctuary. The city and the sanctuary. Ano yung sanctuary, mga kapatid? Yun na yung templo po. Templo po yun. Templo ang tinutukoy. Pero hindi po temple yan. Second temple na yan. Roman na. Roman times na yan Yung Zerubbabel's temple, yung Herod's temple, isa lang po yun. Yun. Sabi po rito, and the sanctuary, and the end thereof shall be with the blood. Sino? Unto the end of the war, the solutions are determined. The people of the place that shall come shall destroy the sanctuary, the city and the sanctuary. Hindi po mga Kristiyano, mga kapatid. Dahil ang ginawa ng mga Kristiyano, tumakbo na sa pela. Tumakbo kung saan sa makamundukan. Bakit tumakbo sila? Kasi yung sabi ng Panginoon, Kristo Jesus, pag nakita nyo ang mga army na palibutan ang Jerusalem, tumakbo na kayo. Hindi masama na tumakbo. Bakit? Hindi masama. Sinabihan sila na tumakbo na kayo. Huwag na kayo pumasok sa Jerusalem. Masunurin po sila. Walang napapahamak na isang Kristiyano man lang. Bakit? Kasi attentive sila sa hula, sa reminder, sa warning, mga kapatid. Warning, may warning. Ayaw natin sundin yung warning. Kaya sabi ni Ezekiel, kahit yung mga ngaral, yung watchman, sabi na may makalaban. Ayaw maniwala, papahamak ka, walang sagutin yung watchman. Pero kung ang watchman ay hindi nasasabi, bakit din sir? Sabi po ng yung nakakaya nakakaya ng buto na malaki. Hindi na nag-iingay. Ganun pa sa mga tao, mga politiko, ganun Para sinabi, dito yung sa Isaiah. Tamo sa Isaiah. Ito yung mga mangaral po nila. Kung doon kayo gustong sumama, okay, doon kayo. No hard feelings na. Wala na. Wala nang panahon na yung parang lumuluhod pa ang mga ngaral para lang huwag tayong mapunta doon. Hindi na. Wala nang ito. Isaiah 56. Okay, patuloy tayo. Isaiah 56, verse 10. His watchmen are blind. Pero buong mata niyan. Buong, magagandang mata. Wala tayong pakialam mo, chinito siya. O malaki ang mata. Or maganda, mapungay ang mata. Pero sabi ito, his watchmen are blind. They are all ignorant. Pero di ba, yan? Doctor of Divinity yan. Pero sinabi rito, ignorant. Why? Ignorant of the things from God. Spiritual things, ignorante yun. They are all dumb dogs. Pinalimbawa sa aso. Dumb dogs, hindi na talaga makamagsalita yung aso, hindi yun
Kung makahula yun. Pero sinabi ko, they cannot bark. Kaya pala dam, hindi makatahol. Bakit hindi makatahol? Ha? Sleeping. Aba, busog kasi. Busog yan. Ha? Pag busog lagi ay natutulog yan, mga kapatid. Ha? Ang aso. Kaya sabi nga, dapat isang beses lang daw pakainin yung aso para gwardya, para attentive yung aso. Ha? Nagagwardya yan. Pag pinakain mo na 3 beses ng araw, tamad yan magwardya. Mananakawan kayo. Kaya minsan lang pakainin. Tama, may. Okay yun. Okay yun sinabi. Yun na sa mga po. Isang beses na pakainin yan para huwag tumaba ng gusto at saka magagwardya yan. Sabi po rito, sleeping, lying down, loving to slumber. Ayun, busog kasi. Pero kung yung kulang sa pagkain, gala na gala yan, naghanap ng pagkain yan. Ang Panginoong Diyos mismo ang naglalarawan dito sa mga lihis na mga ngaral. Yea! They are greedy dogs, greedy, which can never have enough. Insatiable, hindi makontento, mga kapatid. Never had enough, mga kapatid. Makita mo sa mga material things, mga bagay po, ma-describe po ang mabuhay ng mga greedy dogs ito. They are, hindi makontento. They can never have enough. Sabi, they can never have enough. Oh, klaro po yan. And they are shepherds. Ito nga, mga shepherds, mga pastor, mga religyoso, mga leader that cannot understand. Aba, huwag ano yan? Valedictor yan sa Bible School yan. Doctors of Divinity yan. Doctors of Philosophy yan. Huwag mong sabihin na ganyan. Pero ang Diyos nagsabi, they cannot understand. They all look to their own way. Pasarili lamang. No, sabihin, kasi kayo, hindi naman kasi kayo totoong nanampalataya eh. Kung totoong kayo nanampalataya, marami kayong ma-service na service. Sabi ng isang Baptist minister, magkaroon din kayo ng service na service. Hindi kayo kasi nabibili ng tithes. Totoo yung sinabi ko, totoo yan. Sabi, kaya daw sila ay pinagpala dahil sila ay matapat at tinawag sa Panginoon, kaya meron silang magagarang bahay, magagandang sasakyan, dahil tapat sila sa Panginoon. Yun. Sila ang mga tinawag. Yung hindi tinawag yan. Hirap na ang buhay. Yung sabi, hirap na hirap ang buhay. Basta makakain, makadamit, makakatulog, makabili ng gamot, okay lang yun. Makalaga ng mga dahon, okay lang yun. Sila nagsasabi, nag-describe ng mali, mga kapatid. On way, pang sarili lamang. Everyone for his gain. Ayun, sarili pakinabang from his quarter. Come, ye, say they, I will fetch wine, and we will ourselves, and we will fill ourselves with strong drink. And tomorrow shall be as a day, as much more abundant. Yun, wala pang babago, puro abundansya. Very positive sa mga bagay material. Positibo sa mga bagay material. Mag-iingat tayo dyan, mga kapatid. Mga bagay material, pag-usapan, magaling yan. Pero sinabi rito, they are greedy dogs, which can never have enough. Pag binigyan mo ng buto yung bulldog o kanong klaseng aso, tahimik yan. Tip-tip yan sa buto, mga kapatid. Hindi magkamasabi, dito may pumunta na magnanakaw, o dito may pumunta delivery. Hindi sumasagot ang aso. Hindi na nagubak. Why? Usog yun, may buto, binigyan ng buto. Buto ng baka. Ito yung ilustrasyon, mga kapatid yun. Yun, ingat tayo dyan. So, balik tayo doon sa Daniel.
the prince shall come, that shall come shall destroy the city and the sanctuary. Yan kasi warning ng Panginoong Diyos yun. No, sa pagdating po doon sa Matthew 24, na kapag nakita nyo sa mga Gospels, nakita nyo, huwag na kayong ano roon, huwag na kayong pumasok. O, yun na nyo sa loob, lumabas na kayo, tumakbo na kayo. Anong gamitin? Anong gagamitin pagtakbo? Simple pa. Simple pa. Wala man ng motor doon ng araw. Kabayo. Kung may kabayo ka. Oh. Ay, nung araw, kapag may kabayo ka, well to do ka na. Di basta-basta. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. Sinong dyan? Hindi po Messiah. Never ng istorya na ang Messiah po ay nakipag-agreement o napag-kubinante po sa buong mundo, mga kapatid. Hindi po yan. Kaya pinakita nga dito sa mga pangyayari, mga kapatid. Maging si Antiochus Epiphanes, hindi ginawa. Ginawa ko si Antiochus Epiphanes, mga kapatid, na siyang simbolo ng hinayan. Kaya binigyan natin yan kasi i-trace natin yung hinyan. Sorry. Yung beast kasi yan. Beast yan. Hayop yan. Ha? Hindi kailangan mawala sa istorya yung hayop na yan. Oh, parang hayop. Parang nagumura na tayo. Pero hayop talaga siya. Mga kapatid, hindi tayo nagumura, ha? Ha? Talagang hayop na yan, oh. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. Hayop yan ang tinutukoy natin. And in the midst of the week, oh, ito na, sabi ng turo ng Biblia, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the spreading of abominations shall make it desolate. So, makikita natin dito, mga kapatid, yung hinayan, yung nag-confirm, na-covenant with many for 1 week, ay nasa future pa konti. Konti, hindi yung malayo, thousands, hindi po. Ilang tulog na lang yan. Ilang tulog na yan. Huwag kayong kumurap-kurap dahil yung hinayan, yun ang hayop. Yun ang beast man. Kasi mayroong beast system din, mga kapatid. Ang kanyang pinamunuan yung sistema, mga kapatid. Yun. So, kailangan makilala natin siya, yung beast man. Tandaan nyo, yung sistema po ay nag-originate saan? Doon sa Mediterranean po, sa Europe. Yun. Hindi naman po pwede yung kingdom of Jesus Christ. Yun. Bakit? Ay, Pilipinas yun eh. Hindi naman nanggaling yan sa Europe. O, mali po yun. O, hindi, yung isang malaki din, o, nagbagay tayong pangalan. Hindi siya pwede dyan. Kasi, dito sa Pilipinas yan. Europe ang pinanggalingan yung sistema. Europe, tanan. Europe ang pinanggalingan. So dito, nakikita natin siya dito sa Book of Daniel. After 69 weeks, ilan yung 69 weeks? Ilan yun? 393 years ba yun? Ano natin? I-times 69 times 70 times 7 mga kapatid 193 yata yun. Ilang years yun? 383, nakalimutan ko na. Basta 69 weeks yun, ha? 69 weeks. Pero ang turot sa Daniel ay 70 weeks. Nasaan yung isa? Ito yung binanggit dito. Yun hinihintay natin. Yung huling isang linggo ni Daniel. Kasi importante yun sa kaganapan. Bakit importante? Importante yun sa mga Kristiyano. Importante yun. Dapat makita natin, matanaw natin konti. Huwag tayo pumasok doon. Dahil kapag pumasok tayo doon, patay na. Hindi ka na nakakasama. Hindi ka na nakakasama sa rapture. Kasi naiwan ka na doon. O sa pinaka panahon. So, ito yung hayop na mga kapatid. Tandaan natin. Punta tayo sa ating panahon, mga kapatid.
Bakit natin yung panahon? Kasi dito po ang mga ganap. Dito po ang kaganapan. Ito sa Revelation. Ang ating topic po, identifying the beast. Kasi parang tinatabunan nila ito eh. Tinatabunan. Pero sa ating lalo na ito nahalukay at na-reveal na sa atin, hindi po pwede. Ngayon, kung tutulog-tulog tayo, magkamali tayo ng ating pong unawa dito. Kalaban ka na ng Panginoon kapag kalaban ang aral mo. Dito tayo, sa 13 ng Revelation. And I stood sa 7, huwag natin sa 7 kasi dito tayo sa 13. And I stood upon the sand of the sea, and I saw a beast rise up out of the sea. Tama yun sinabi doon sa Daniel 7, mga kapatid. Rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. Mga kapatid, di ba, 4 yun? Ay, isa lang to. Ito yung nabuo, ito yung huli, mga kapatid. Kaya sabi ko, hindi namatay yun. Kailanman, sinabi lang din sa banal na kasulatan na parang namatay, ang ulo niya sugatan. Pero hindi namatay. Kung ating alamin, at inalam na natin, dahil dalawang leksyon, hindi talaga siya namatay, mga kapatid. Hindi namatay ang ulo na to. Hindi namatay ang hayop na to. Ito, pagdating nito, mga kapatid, ito, sistema to. Hindi ito yung tao na tinutukoy, mga kapatid, the beastman, hindi po. Kasi sabi po rito, I saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads. Ito na yung hayop. Ito yung huling hayop, mga kapatid, 7 heads, and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. Tingnan natin, mga kapatid. Parang nakamali si Juan dito. Kasi sinabi ng Daniel, isang ulo lang. Pagdating dito, sa kanyang panahon, ay naging 7 ang ulo. Baka nakalimutan nyo. Punta tayo sa Daniel ulit. Sabi ni Daniel, ay isang ulo lang. So, pagdating kay Juan, naging 7 na. Bakit ganun? Ito yun. Sa Daniel chapter 10, sabi po rito. Chapter 10 ba yung kay Daniel? Di chapter 10. Kaya, slide yung aking, slide yung aking computer table, nakukulog. Ito sa Daniel chapter 7. Umpisa sa 15 muna. I, Daniel, was grieved in my spirit in the midst of my body. And the visions of my head troubled me. I came near unto one of them that stood by and asked him the truth of all this. So he told me and made me know the interpretation of the things. These great beasts, which are four kings, which shall arise out of the earth. Yung singular, yung king, ang tinutukoy doon yung head ng mga beast, mga beast. But that says the Most High shall take the kingdom and possess the kingdom forever, even forever and ever. Then I would know the truth of the fourth beast. Doon si Daniel talaga namangha doon. Interesado sa fourth beast, which was diverse from all the others, exceeding dreadful of teeth,
full of iron, and his nails of brass, which devoured, break in pieces, and stamp the residue of his feet. So, nakakamanga itong fourth beast. And the ten horns that were in his head, isa ulo lamang, mga kapatid, oh. Nakita ni Daniel, in his head, isa lamang. Ay bakit kay Juanet naging pito na, mga kapatid? Oh? And of the other which came up, and of the other which came up, and before whom three fell, yung little horn yun, yung head doon, may little horn, ang tinutukoy doon little horn. And before whom three fell, even of that horn, that had eyes and a mouth that spake very great things, whose look was more stout than his fellows. Mas mataba pa siya. Yung little horn, pero mataba, mga kapatid. I beheld, and the same horn made war with the saints. The same horn made war with the saints. Tao tutukoy doon. Isang kapangyarihan tutukoy doon, mga kapatid. Yung beastman, diniso ko na, beastman yun, ang made war with the saints, and prevailed against them until the Ancient of Days came. Sa huling panahon na ito, na kinabubuhayan po natin, and judgment was given to the saints of the Most High. And judgment was given to the saints of the Most High. And the time came that the saints possessed the kingdom. Mga kapatid, yung three, ito sa 7-8, binanggit din dyan, of whom three fell. Ito yung, sabi ko nung una, yung si King Henry ng Germany po, King Henry IV, ang kanyang kalaban, si Pope Gregory. Kaya unti-unti po ang Papa po ay lumakas, mga kapatid, kasi yung Holy Roman Empire po ay nagiging fresh na yan mga 800 AD, mga kapatid, under Charlemagne. Carlo Magno of Germany, Charlemagne, mga kapatid. Ay yun po ang nagpapalakas at nagbibigay ng titulo na Holy Roman Empire. Holy Roman Empire, mga kapatid. At kinakabit na kunti-kunti doon yung Catholic, mga kapatid. Yun. Ang kanyang atraso, mga kapatid, ay no pope but a force mo. Ayaw nang magpailalim sa pope, mga kapatid. 1073 AD. So, alam natin na it is being prophesied na lalakas po ang kanyang puwersa, mga kapatid. He can dethrone kings. Triple nga, mga kapatid. At yung pangalan si Frederick Barbarossa, ito against Alexander III. Itong hindi na talakay, pero matatalakay ko ngayon. Sino ba to? 11. Mahaba ang laban nito, mga kapatid. 1160 AD, mga kapatid. 1160 AD. Na ang pinaburan nito ni Frederick Barbarossa ay hindi po yung naging Alexander III. Ang tawag po sa kanya ay Chancellor Roland. Ang pangalan ng kanya. Hindi siya pinaburan. Kaya grabe ang laban nila. 17 years ang laban nila, mga kapatid. Hanggang dumating ang panahon na talo itong na-excommunicato ni Alexander III. Nagiging pope si Alexander III. Na-excommunicate itong si Frederick. Ibig sabihin, tinanggal sa pagkakatoliko. Magalit si Frederick, mga kapatid. Hanggang dumating po ang 17th year, ay napapaamo siya ni Alexander. At lumuhod siya kay Alexander at tinanggap si Pope Alexander, mga kapatid. At nagiging, tawag doon siya, esquire na sila. Ibig sabihin, servant of the Pope. Hari yan, nabaliktad na. Dapat ang hari po ang nasa taas. Wala na. 100 years apart, mga kapatid yun. Magkatapos si Philip Augustus, Pope Innocent III, ang kanyang kaso po ay divorce. Pinilit siya i-divorce ang kanyang asawa, kaya
ay napapaamo siya, ayaw niya sundin. Lumuhod siya, mga kapatid, upang mabalik sa kanyang trono. Kaya yun ang eksena ng triple. Panghari yun na tumakbo ang panahon, ang papa ng Roma ay tumaas, lumakas ang kapangyarihan, wala na yung hari. Yun ang sinasabi doon. Yung most stout, yung little horn, mga kapatid, yun ang hayop na yun, yung hayop na yun. Pero sa panahon ni Daniel, isa lang ulo. Bakit sa ulo? Kasi nakita ni Daniel doon yung Senate of the Roman Empire. Yung grandeur that was the Roman Empire, mga kapatid, isang ulo dahil sa mga Caesar, from Julius Anton Nero. Bakit kay Nero lang? Kasi wala na pong anak si Nero. Wala pong magmamana sa kanyang trono, mga kapatid, si Nero. Yung ay buang ng Nero, mga kapatid. Daming pinapatay doon ng mga Kristiyano. Alam niyo, ni Nero, ang kanya pong ugali, no? Ni Nero, tumatakbo sa gabi yun, kasama sakay ng chariot, at sinisilaban po, pati warik yung mga Kristiyano, at tumutubad, tumatakbo siya, at sumisigaw si Nero, tuwang-tuwa sa mga Kristiyanong kinatay niya, mga kapatid. Yun, isa lang po, he said, si Sarek po ang tutukoy. Ay, pagdating po doon kay Juan, ay magigpito na. Ito na yung 7 good emperors. Dahil nga, yung tinaguraan ng istorya po na, masabi ito, the fall of the Roman Empire, hindi naman talaga, sabi lang history lang yon, the fall. Hindi naman siya nag-fall talaga. Buhay pa rin siya, mga kapatid. Gusto yung 7 good emperors, ibalik doon sa mga Caesar ang katanyagan. Nagsikap sila o nag-attempt sila, mga kapatid, na ibalik doon ang katanyagan. Pero sino ba yung mga good emperors na yon? Kasama si Constantine doon, mga kapatid. Ito, mayroon tayong listahan sa kanila. Ay yung 7 good emperors, 7 kings, mga kapatid, ang una po ay si Nerva. Pagkatapos ni Nerva po, emperor yan. Emperor Trajan, or King Trajan. Pagkatapos po ay Emperor Antoninus Pius. Pagkatapos, panglima po, si Marcos Aurelius. At pang-anim ay si Constantine the Great. Mahabang kanyang pangalan. At pang-pito po ay si Charles Augustus o Charlemagne, mga kapatid. Pito po sila. Sila yung mga emperors o 7 kings na gustong ibalik doon sa Senate of the Roman Empire ang katayagan ng Roma. Nag-attempt sila, mga kapatid. Itong istorya po, sa istorya nagsabi, nag-confirm na ito, 7 hari ang nag-attempt, mga kapatid. Kaya sa panahon ni Juan, 7 po ang ulo ng hayop. Sa panahon ni Daniel, isang ulo lang po nakita niya, si Sarek head. Pagdating ni Juan, 7 na po ang ulo dahil sa good emperors na yun, mga kapatid. Dito tayo, talakay tayo. May tayo sa 13 ng John. Para maintindihan natin, hindi tayo mamintes. May mintis tayo pag hindi tayo focus. Chapter 2, Chapter 13, verse 2. And the beast which I saw, sistema, was like unto a leopard. Bakit leopard? Iyon sa panahon po, ang description ni Daniel po sa Grecian Empire. Sa Greco-Macedonian Empire. Leopard, mabilis. And his feet were as the feet of a bear. Ayun yung Medo-Persian Empire. Sabi ni Daniel. And his mouth as the mouth of a lion. Yun, Nebuchadnezzar, Babylonian Empire yan. And the dragon gave him his power and his seat and great authority. So lahat ng imperyo na ito, mga kapatid, ay
ay ordain o ay binigyan ng pwersa ni Satanas, Dragon, yung Dragon. Alam mo si Dragon, mga kapatid, ang nagbigay ng lakas nito, power, mga kapatid, binigyan ng Panginoon ng kapamalaan mula doon kay Nebuchadnezzar, binigyan ng tao na mamuno dito sa lupa, under the Panginoon pa rin, mga kapatid, ng 4 empires lamang. Ayun, binigyan ng pagkataon. Kaya, pero ang seat po ay, ang dragon po ay nabigay ng power, sabi ito, and a seat and great authority. And I saw one of his heads as it were wounded to death. So, nung tumakbo ang panahon, mga kapatid, yung horn na yun ay parang nagiging head na rin siya, mga kapatid. Nagiging head kasi yung head po ay ang panukat doon, mga kapatid, ang head ay yung katanyagan. Kasi tanyag na tanyag yung tinawag doon ng Roman Empire, yung katanyagan niya, mga kapatid, yung kanyang sinit po ay halos yung kapangyarihan ay naatim ng Pope yan. Natin kasi kaya na mag-dethrone ng mga kings, mga kapatid. Yun. Kaya naging head na po siya. So one of his heads, pito yun, one of his heads, mga kapatid, kasi tumakbo ang panahon kasi dahil po kay kagawan ni Charlemagne, ginawa niyang Holy Roman Empire at parang namumudo doon ay malakas na rin talagang pinapakinggan na po ng sistema nila, ng hayop. Yan na yun. One of his says, as it were wounded to death. Kailan niya nangyari, mga kapatid? During the Reformation period. Panahon, alam natin, yung 95 thesis po ni Martin Luther, na kanyang nilagay doon sa kanyang university, sa kanyang church, mga kapatid doon. Naghahamon, mga kapatid, si Martin Luther na sagutin ng Roman Catholic Church yung 95 thesis niya. At siya po ang didepende. Yun na yun, lahat ng kabulukan po ng Roman Catholic po ay naungkat, mga kapatid. Kaya yun po, kaya sinabi naman dito, wounded as it were wounded to death, as it were wounded to death, as it were, sa grammar po yan, as pag gumamit, as it were wounded to death, hindi talaga namatay, mga kapatid. Tulad na paggamit, if I were a bird, I could fly. Pero hindi namatay, pwede maging bird. So impossible, mga kapatid. Hindi talaga siya namatay. If I, as it were wounded to death, hindi siya namatay, parang lang siya namatay. Nagtulog-tulugan lang. Parang hayop o parang sawa o ahas po na parang namatay. Kasi deadly wound was, and his deadly wound was healed. Dalawang beses, mga kapatid, para siya namatay. Kanino? Kay Napoleon Bonaparte, 1793. Inaalipin pinalakad ni Napoleon Bonaparte. Kalimutan ko si Pope Pius VII, mga kapatid. Si Pope Pius VII pinalakad na walang sapatos sa yelo mula doon sa Pransya. Mula doon sa Vatican patungong Pransya, mga kapatid. Patanda na yun. Wala silang nagawa kay Napoleon Bonaparte. So, dalawang beses, mga kapatid, yun. Parang yung wounded to death ay kapangyarihan yun na wala silang magagawa doon. Wounded to death. Pero hindi talaga namatay. Kasi sinabi po rito, and his deadly wound was healed. Nabuhay. Buhay na ba ngayon? Opo. Magaling na ba ngayon? Opo.
Naghintay lang tayo ng kaganapan. And all the world wondered after the beast. Ha? Beast man ang tinutukoy dito. And all the world wondered after the beast. Tinan mo, ang katanyagaan ni Francis ngayon, mga kapatid. They wondered, no? Tuwang-tuwa sila. Kasi ito ng transition period, mga kapatid, na yung beast na yan ay magiging head na yan ng sistema. Ha? May kabit nila ang reliyon at saka sa iyo. Maghintay ng kunting panahon. Mamuno na yan. Ha? Mababasa naman na dito sa Biblia. Ha? Sa pamagitan ng kapayagan ng Panginoong Diyos. For, and they worship the dragon which gave power unto the beast. Dragon, yung dragon. Oh, sino ba si dragon? In the prehistoric times ay dragon po ang namuno ron. Upang labanin po ang mga hayop na likha ng Panginoong Diyos. Dragon po siya. Nang dumating po ang panahon ng tao po ay sa Garden of Eden po, serpente naman ang ginamit ng ni Satanas upang magkaluko-luko ang creation ng Panginoong Diyos. Kanyang ininjeksyonan ang dugo ng tao, ng hayop. Kaya maroon talagang mga taong ayaw sumunod sa Diyos, mga kapatid. Lalo na nang may bakuna na ngayon. Lalo na another naman blow yan. Na hindi alam ng tao. Bakuna po talaga, mga kapatid. Bukod yun sa literal na paghalo po ng dugo ng hayop sa tao, yun na yun. Nagkaluko-luko na yun. Kaya nga may Noah's flood. Kaya nga may Sodom and Gomorrah na punishment, mga kapatid. Dahil doon yun. So, kaya wala tayong magagawa kung ayaw maniwala. Wala tayong magagawa. Anong gagawin natin kung ayaw maniwala? Kasi ang serpentine nature ay makapal sa kanya. Mabuti po kung kawayan, pinagkagising lang yan. Kung kawayan, para maalis yung anong dapaw ng kagaya ng kawayan. Pero kapag nature na yan sa tao, paano mo kagising yan? Paano mo tanggalin yan? Paano mo tanggalin yan? Hindi talaga matatanggal. Binigyan pa rin ng pagkakataon yan na sumampalataya. Binigyan ng pagkakataon na sabi ng Panginoon Diyos, John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Binigyan ng lahat. Sabi ni Juan sa 1 John, kapatid, binigyan ang lahat ng tao upang maligtas. Pero ayaw naman nila, mga kapatid. Ayaw nila. May sinabi nga ng Panginoong Diyos kay Cain, kanyang mga lahay yun eh. Mismo, kanyang tatay si Cain. Babaguhin mo ba? Babaguhin mo ba yung handog mo? Ayaw! Ayaw magbago ng handog. Wala pa tayo magagawa, mga kapatid. Ayaw magbago eh. Yun. So, dito na tayo. Saan ba tayo? Sa verse 5. And there was given unto him a mouth speaking great things. Yan na yun. Magaling. And blasphemies. Blasphemies. Do not, sabi niya, do not cling to the rigid certainties of the faith. Sabi niya. Yun. Anong katotohanan? Huwag kayong mag-cling. Sabi diyan. Kayo maniwala dyan. Dito kayo maniwala sa climate change. Yun. Doon sila sumakay sa climate change. Na niluko yung buong mundo, climate change. Dito nga sa Book of Isaiah, ang sabi rito, ang moon ay 7 times hotter than the sun. Ang sun ay 7 times hotter. Tuyo yung mga ocean dyan. Tuyo yung Pacific Ocean dyan. Tuyo yung Atlantic Ocean. Sa tindi ng init ng araw, mga kapatid.
Eh, climate change lang, ganyan. Gawa ng tao, mga kapatid. Huwag tayo magpalukor yan. O, kung alam natin ang salita ng Panginoong Diyos. And all that will, dito. 7, and it was given unto him to make war with the saints and to overcome them, and power was given. Balik tayo sa, dito sa 5, dito na basa ulit, lang buo. And there was given unto him a mouth speaking great things, and blasphemies, and power was given unto him to continue 42 months. Ito, pag sinabing 40 and 2 months ay last 3 years. Great tribulation talaga ito, mga kapatid. Great tribulation talaga ito. Yun, magpatuloy siya doon. Kaya, huwag natin tapping doon sa kanyang pagsira ng kanyang pangako. Dito tayo sa kanyang ibang anggulo. And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name and his tabernacle. Anong ginawa ni Antiochus Epiphanes nang pumasok siya sa templo po? Antiochus Epiphanes, ay nagdala siya ng baboy doon para ihandog doon, mga kapatid. Ay karumal-dumal po yung baboy. Abor, sabi ng history. He sacrificed abor. Doon sa templo. Kaya dumihan po ang altar ng Panginoong Diyos. So, yun ang gagawin po. Tayo po yun, gagawin po ng susunod po. Na ginanap, na gumawa ng gawa ni Antiochus Epiphanes. Itong hayop na to ang maghahandog ng hindi tama, mga kapatid. And it was given to him to make war with the saints. To make war with the saints. And to overcome them. Patay, daming martyr. And power was given him over all kindreds and tongues and nations. Patay yung mga saints. Patay yung mga banal. Ano bang sa panahon na ito? Patay yung Jews in dispersion. Patay yung police villages, mga kapatid. Mga banal, ang tutukoy hindi yung hindi banal. Hindi yung wala tayong pakialam doon sa mamatay na hindi banal, kundi mga banal ay magtagumpay itong hayop na ito, patpatayin siya. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life, and the Lamb slain from the foundation of the world. So, whose names are not written in the book of life, ay ano ito, yung punalis ito ng Panginoong Diyos sa mga tuwid. Ayun. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written. So makikita natin, yung mag-worship sa kanya ay alam bipurhan ng Panginoon Diyos sila. Sino mabago ang kanilang kaisipan, mabago ang dugo nila, mabago ang DNA nila. Sa Revelation 14 naman yun. Hindi natin mag-ano doon kasi hindi na topic natin yun. Lamb slain from the foundation of the world. For knowledge po ito, mga kapatid. For knowledge yan. If any man have an ear, let him hear. He that leadeth into captivity shall also go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints. Yun na yun, mga kapatid. Sa panahon na yun. Huwag natin dito. Ito yung system na ito, mga kapatid. Yung kumuha lang o tumulong, saka balikan natin. Dito na tayo sa 17 muna. Saka tayo dyan sa yung beast from the earth. Alam natin yun, Amerika and Canada po yun. Dito tayo sa 17. Verse 1. And there came one of the 7 angels which had the 7 vials. 7 last plague yan. And talked with me, saying unto me, Come hither, I will show unto thee the judgment of the great whore,
that seated upon many waters. So, great horn. So, ay symbolic yan mga kapatid. Yung horn ang ginamit ay porne, kaya porn, paluwal porn, porne, horn, great horn. Siya yung sa Tagalog anong ginamit ng horn? Patutot. Yun. Patutot. Sistema po yun. Dahil ang patutot ay titihaya kahit kanino mga kapatid. Sa literal po yun Basta may bayad, kahit walang bayad, ayan patutot. Titihaya kahit kanino. Bubukan ang kanyang binti mga kapatid. Kasi kapag pag-usapan po ang reliyon mga kapatid, ayun, walang masamang tinapay. Yun. Wala. Reliyon. Adultery, fornication, pag-iapit sa pag-isip, sa pagsamba, mga kapatid. Yun po ang pinaka-ibig sabihin nito. Yun. Seated upon many waters. Ay yung many waters ay sinabi yun, mga tao po yan. Dito po sa bandang pagbasahin natin yan. Yun. Yung sabi, tama na kalangin ito sa may basahin natin ito sa bandang huli, mga kapatid. Mga tao po yan, mga nations, mga taong sa nations, ibig sabihin doon. Ang sabi ni Juan, with whom the kings of the earth to have committed fornication. Ayun. Na-describe mga kapatid, fornication, spiritual. And the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of their fornication. Yun, spiritual po yan. Ayaw ng Panginoong Diyos yan, mga kapatid. So he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast. So, a woman sit woman, sistema rin yun, mga kapatid. Kasi woman, reliyon, patutok, mga kapatid. Sit upon a scarlet-colored beast. Imperial color, scarlet. Different po yun. Pag sinabi scarlet, tama ba yun? Orange yun. The bright red, orange red. Yun ang suot po ng papa. Ng papasi, mga kapatid. Yun po ang kulay po ng mga emperador. Kung hindi po scarlet po ay may purple red po sila na nasuot. Itong orange red, crimson red, very bright red po yan. Yan po ang suot nila sa Vatican. And decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand full of abomination. Symbolic lahat yan, mga kapatid. Mayaman na, pero kamaldumal, mga kapatid. And filthiness of her fornication. And upon her forehead was a name written, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. Wala, matagal na pong Babylon, mga kapatid. Nawala ang Babylon. Ang Babylon, mga kapatid, ay yung sinabi, the famous hanging gardens of Babylon, wala na. Kapag pumunta tayo doon sa Iraq, ay pungtod lang to, pungtod, yung Babylon. Kasi nung araw, grabe po ang Babylon. Kaya nga, proud si Nebuchadnezzar, nawala sa kanyang panaginip. Anong panaginipan niya? Dahil ang tuta ng Babylon ay 15 meters, mga kapatid, ang width, at 300 meters sa taas. Sabi niya, wala nang makakaano sa akin. Walang makakatalong sa akin, sabi ni Nebuchadnezzar. Gusto niyang patayin na lahat dahil nakalimutan niya, walang mapagsabi. Malibang kay Daniel, ay Shadrach, Meshach, Abednego, mga kapatid, nakita doon na-retrieve ang panaginip. Kaya believe sa Diyos si Daniel, mga kapatid. Pero may mali rin siya dahil ginawa niya si Daniel ng rebulto.
ganun po ang tendensiya po ng mga taong talagang ang serpentine nature ang makapal, mga kapatid. Makapal. So, wala tayong magawa. Nakakaawa. Pero binigyan ng pagkakataon. Ayaw talaga eh. Ano gagawin natin? Makukuha ba yun sa pagdating ng panahon na nandyan na lahat at kaganapan? Tapos saka lang siya mag-iinit? Pasensyaan tayo. Anak ko man, lagi akong nagabala, mga kapatid. Anak ko man, ay, mahirap yun. Saka ka magiging, mabuti kung test. Kung test tayo, pwede ka mag-ram. Bukas ang test, mag-review tayo, review. Hindi ganun ang kaligtasan. Hindi ganun ang kaligtasan. Kasi nakarecord yan sa Panginoon. Guhit dito, kahon. Guhit dito, kahon. Ganun ang kaligtasan. Hindi yung examination bukas. Mag-cram tayo. Coming. Para makasagot ng exam. Hindi ganun, mga kapatid. Kasi, ang sabi ng Bible, gumawa naman tayo. Sabi po, huwag lang sa bibig, wala lang sa salita. Gumawa naman tayo. Sabi ni Juan, sabi ni Pablo, mga kapatid. Gumawa naman tayo. Kaya hindi makukuha sa bibig. Pabilisan yan. Kung ayaw mong maglingkod ngayon, wala na talaga. Wala na. Maiksi ng panahon eh. Maiksi ng panahon. So dito, tinawag na Mystery Babylon kasi doon nag-umpisa lahat ng lahat ng sorcery. Nandoon na. Lahat ng Diyos-Diyosan, ng worship ng mga demonyo nandoon lahat sa Biblia. Kaya ginamit dito, sabi ng istorya, na ito ay wala naman, hindi naman panahon sa Babylonia sa Tamara, wala naman Babylon. Ginamit lang to describe, Babylon, to describe na gaano karumal-dumal po, ang sistema, mga kapatid. Gaano karumal-dumal po, na para maintindihan ng tao, ang sistema ngayon. Kasi sa ating panahon na ito, hindi na po sa way back 2,000 years ago, hindi na po, mga kapatid. Hindi po, ating panahon na yun. Kaya sabi ito, Mother of Harlots and Mother and Abominations of the Earth. Yun na yun. Dahil yung religion yan, spiritual po yan. And I saw the woman drunken with the blood of the saints. Woman, religion po yun. Religion, drunken with the blood of the saints. Bakit? Pinapatay niya. Maraming pinapatay siya. During the Inquisition period. 12th century, pinatay niya. Pag sabi, hindi ako Kristiyano, Kristiyano ka, hindi. Pag Kristiyano, patay, pugot ulo, mga kapatid. Ganun, mga kapatid. Ano ka? Paniwala ka? Paniwala ka na bilog ang mundo? Maniwala ka bilog ang mundo? Patay. Kasi noong unang panahon, ang paniwala nila ang mundo ay flat. Pag sinangayuan mo si Galilee na sabi niya, the world is round, patay ka. Si Galilee na wala pong panindigan, sumangayo pa rin siya mamatay, mga kapatid. Lumang istorya na yung the world is flat, mga kapatid, the world is round, sabi ng Biblia, sabi ni Isaiah. And I saw the woman drunken with the blood of the saints. Why? Daming martyr dito. And with the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw her, I wondered with great admiration. And the angel said unto me, wherefore didst thou marvel? Ba't ka naman nga? Sabi kay Juan, I will tell thee the mystery of the woman. The mystery of the woman. Reliyon po yan. Walang reliyon. And of the beast that carried her. And of the beast that carried. So, may hayop na magdadala sa woman. Para yung sistema yan, kasi makikita natin yung beast, mayroong system at mayroong tao ang tinutukoy. So dito, dalawang system to, kasi ang woman, sistema din yan, religion, and the mystery of the woman, and the beast that carried her, dinala po siya, which had the 7 heads, ito na yon, and 10 horns. Dito na, wala nang iba. Yung sinabi ni Daniel, ito na yung
10 horns sa 7 heads. Ano yun? Europe yun. Ano yun? Ano yun? Ngayon sa ngayon, European Union po yun. Na noong unang panahon sa kanyang transition po, nagiging European Economic Community, tapos naging European Economic Market, tapos itong huli mga kapatid. 7. Ito na EU. Dito na. Dahil maroon tayong background. EU. Ito na yung EU ngayon. Ha? Maroon na bang leader ng EU? May mga leader siya. Maroon siyang parliament. Ha? Maroon siyang mga namumuno. Pero hindi pa yan ang nakasabi sa Biblia. Hindi pa. Patuloy tayo. 8. The beast that thou sawest was, and is not, ito man pa, beastman na to ha, beastman. The beast that thou sawest was, nung nakaraan, was. O hayop siya nung nakaraan. And is not, ha? Ano ba ibig sabihin? The beast that was. Ha? Yun ay, yung papasi na yun ang tinutukoy, mga kapatid. Papasi yun. The beast that possessed was noon ay papasi yun. And it's not. Hindi papasi yun. Hindi papasi. Bakit? Nagbago ng anyo. Nagbago ng anyo. I shall descend out, or I shall ascend out of the bottomless pit and go into perdition. And they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world. When they behold the beast, that was, papayon sa Roma, and it's not, hindi papayon. Bakit? Hindi naging papa, bakit? Ano nangyari sa kanya? Head of state na siya, mga kapatid. Makapangyarihan na siya, emperador na po siya, noong unang panahon, and yet is, emperador nga siya. Nagbabago-bago, nagpapalit siya ng anyo, mga kapatid. Yung beast na yun, o na, mga kapatid, that was, ay, talagang, nakuha niyo pa siya, pero ang kanyang power po ay parang emperor na, mga kapatid. He dethroned kings. And it's not, ay, nagpakilala siya na ecclesiastical or religious. Kaya nga, I shall ascend out of the bottomless pit, galing sa impyerno, and go into perdition. And they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the earth, of the world. When they behold the beast, yung hayop na yun, beastman, yung beastman, that was, he was an emperador, and is not, hindi siya emperador, kasi religion ang dala niya, and yet is, emperador pa rin siya, mga kapatid. And here is the mind which hath wisdom. Itong mind of wisdom. The 7 heads are 7 mountains on which the woman sitteth. Para sigurado, yung kanyang geographical spot saan. Walang ibang lugar sa buong mundo, mga kapatid. Isang syudad na nakaupo sa 7 bundok. Walang iba. Sabi ni Baraham noon, Cincinnati, mga kapatid. Hindi po totoo yun. Binago lang nila. Hindi po nakaupo sa 7 bundok ang Cincinnati. Sa Ohio, hindi po. Vatican lamang po. Para hindi magkamali. There's only one city that sits upon 7 mountains, mga kapatid. May pangalan na tayo doon. Huwag ko na ibigay. 7 mountains of Rome, mga kapatid. On which the woman city, Vatican, yun, ando na, sigurado. Diretso na tayo. And there are 7 kings. Ito yung 7 kings na after the Caesaric leadership, mga kapatid, naging 7 siya na gusto nilang abutin yung Caesar na naabot ni Caesar.
5 are fallen, 7 kings. 5 are fallen. Ibig sabihin, nauna yung 5. Dinala po si Daniel doon sa panahon, and the others not yet come. So 5 are fallen, tapos yung pag-6, nang dinala si Daniel doon sa panahon na yun, hindi pa lumitaw. Sino bang 6? Ito kasi sila, ay si Nerva, si Trajan, si Antoninus Pius, Marcus Aurelius. Dinala po si Juan doon sa panahon ni Constantine the Great, mga kapatid. Sabi ni Juan, and the others not yet come, sa pang-anim. So hindi pa, sa panahon to ni Constantine the Great, mga kapatid, hindi pa, sabi niya. And when they come, 5, tama. Ang 5 are fallen, and 1 is, hindi pala, tama to. And 1 is, ibig sabihin, sa panahon ni Constantine the Great, siya dinala, mga kapatid. And 1 is 6. And the others not yet come. Pang 7, si Charles Augustus o Charlemagne. Hindi pa dumating. Ibig sabihin, si Juan po ay dinala sa panahon ni Constantine. Pang-anim na Great Emperor Constantine. Ito yung si Constantine na nag-declare na ang national religion ng buong Roman Empire ay Roman. The Roman Catholic Church, mga kapatid. Or Christianity po. Nagiging later on, the Roman Catholic Church. Nagiging Christianity. Itong si Constantine the Great. Ito yung taong to. And the beast that was, and the beast that was, emperador yun, mga kapatid. Yung beast man, emperador yun. And it's not, kasi religion na siya, papa na siya, nagbalat kayo na lang siya. Even his day, why? Bakit naging siya? Kasi, ang kanyang opisina, mga kapatid, ay papasi. Papasi ang kanyang opisina. And is of the 7, yung power niya ay sa 7, imperial ang power niya, mga kapatid. Pero papasi po ang kanyang opisina. Pero 7, is of the 7, ang kanyang power po ay imperyo or empire or emperor, mga kapatid. And go it into perdition. Sana maliwanag na ito sa inyo, mga kapatid. And the 10 horse which thou sawest are 10 kings. Yung lumang panahon pa, 10. Ngayon, marami na siya. Kasapi ang iyo. 27 member nations na, mga kapatid. Which have received no kingdomship, but receive power as kings. 1 hour with the beast. Tribulation po yun. Malapit na. Kung saan, kung ang Papa sa Roma po ang siya mag-ari sa iyo o mamumuno sa iyo, yun na yun, mga kapatid. Kailan yun? Tribulation period na yun. Kapag siya ay umupo na doon, mga kapatid, sa third temple, yun na yun, ang hudyat, mga kapatid. Yung beast man. These have one mind, and shall give power and strength unto the beast. Yun, yung 10 ay buto sila sa papasiyang sa mamuno, mga kapatid. They shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them, who is the Lord of lords and King of kings. And they that are with him are called and chosen and faithful. And he said unto me, the waters which thou sawest, yung waters sa verse 2, where the whole seated are peoples. Iba-ibang nationality, kasamang Pilipinas doon. And multitudes, mga panon ng mga tao, and nations, mga bansa, and tax. Kasi ang Roman Catholic Church ay na-claim na 2 billion daw sila ang kanilang mga member, ang membership nila. Pero mo 2 billion throughout the whole world. At sabi ng Pilipinas, the only Christian nation in Asia, mga kapatid.
Kaya gustong-gusto ng Pilipinas naman yun. And the 10 horse which thou sowest upon the beast, they shall hate the whole. Ayun. Pagdating ng panahon, yung iyo po ay magagalit doon sa whole, sa Roman Catholic, doon sa Vatican, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and burn her with fire. Yun ang sinabi ni Daniel, mga kapatid doon. Ha? Sa Daniel 7. Burn with fire, susunugin. Ang sino susunog? Sa Vatican, ay yung kanyang mga nasasakupan, mga kapatid. For God hath put in their hearts to fulfill His will, and to agree, and give their kingdom unto the beast. Unto the beast, mga kapatid. Their kingdom unto the beast. Beast man yun, na ang EU po, ang siyang beast system, sistema rin yung Roman Catholicism, mga kapatid. Sistema rin po yun. Pero mayroong beast man at saka beast system. Until the words of God shall be fulfilled. And the woman, reliyon po yun, kay sistema, which thou sowest, is that great city which reigneth over the kings of the earth. Reigneth over the kings of the earth. Kaya, ang sigaw po ng hell, mga kapatid, sabi po rito, upang maligtas, dito po sa 4:18, sabi po rito, and I heard another voice from heaven saying, come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. Ang kapatid, ito sisigaw natin pagdating ng panahon. Ito po, bago mag-rapture, ay magsisigaw tayo nito sa ating mga kakilala, sa ating mga masa buhay, na lumabas na kayo dyan, lumabas. Basta makapagsigaw tayo, wala na tayong kung sila po susunod sa atin, at least mga kapatid, mayroong babala po sila, lumabas na kayo. Ngayon, umpisa na tayong magsabi sa ating mga masa buhay, huwag na sila magpatuloy, lumabas na sila. Kasi mapapahamak lamang sila, mga kapatid. Yun. Sigurado yun, mapapahamak. Pero sabi niya, dito, pag tayo sila lumabas, ay hindi sila mapahamak doon. Hindi sila mapano sa salot, makasama sa salot. Hindi sila makibahagi sa salot. Alam mo lang po. So, sana nakita natin ang hayop, beast man at saka beast system. Maka-identify na tayo, alin ba rito ang hayop? Hindi yung hayop na sabihin ng nanay, hayop ka. Hindi yun. Kundi yung hayop. Hindi hayop na tao at saka yung sistema. Alin ang hayop? Hindi natin natalakay, mga kapatid, ang hayop. Yung hayop na lumitaw sa lupa, sa earth. Isa rin yun, magkasama po yun, mga kapatid. Kaya huwag ka mali na atin pong tangkilikin po yung isang hayop. Kasi maraming tumatangkilit ngayon dahil buhay na buhay po sila roon. Sana ang kinakita. Pero one of these days, magsiuwian po yun, mga kapatid. Kasi babagsak yung ekonomiya. According to the Bible, babagsak ang ekonomiya po ng lugar na yun. Praise the Lord. Dakilang Diyos sa mga banal, maraming salamat, Lord, sa panahon na ikaw magdagdag, Panginoon, ng kalaman at isipan, kapayagan po ng aming Bible study ngayon, dakilang Diyos, na ma-share po namin at hindi kami magkakamali pag-identify, Panginoon, sa hayop. Hayop na tao at hayop na sistema, Panginoon. Lalong pagpalain na kilang Diyos sa mga anak ko.